Napakagusgusing bata naman yan. Dugyot sis, mukha pang magnanakaw. Pinagmataasan at hinusgahan ang isang kawawang bata nang pumasok ito sa isang mamahaling tindahan. Pero magulat ka dahil hindi niya pinansin ang mga masasamang komento nila tungkol sa kanya. Sige, lakad lang hanggang makarating ito sa harapan ng may-ari at biglang may inabot mula sa bulsa. Sa madumi nitong kamay ay may isang pirasong barya. Kawalang galang na po, binebenta niyo po ba ang Diyos dito? Nagulat ang may-ari at akalang pinaglolo ko lang siya ng bata. Umalis ka dito, ang dugyot-dugyot mo! Maghapon na naglibot-libot ang bata sa mga tindahan at siya namang pinagtatabuyan. Hanggang sa sumapit ang dilim ay hindi pa rin ito nawala ng pag-asa na mabili ang Diyos. Gabi na ito nang pumasok sa pinakahuling tindahan sa bayan. Magandang gabi po. Binebenta niyo po ba ang Diyos dito? Isang matandang babae ang nakatayo sa harapan niya. Narinig niya itong balita tungkol sa isang nababaliw na bata. Isang batang pulubi na pakalat-kalat sa bayan. Naawa ang matanda sa batang ito. Bakit gusto mo siyang bilhin? Bumuhos ng luha ang mga mata ng bata. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagtiyaga at sumagot sa kanya. Ang mga magulang ko po ay namatay na nung ako po ay isang pa lamang. Tiyahin ko na po ang nagpalaki sa akin at tinuring akong tunay na anak. Nagtatrabaho po siya sa palengke, pero isang araw, inatake siya sa puso at nawalan ng malay. Ngayon ay di na siya magising at ang sabi ng doktor na ang Diyos na lang ang makakatulong sa kanya. Sa tingin ko po, pag nakain niya ito ay gagaling ang tiyahin ko. Kaya gusto ko itong bilhin para sa kanya. Nang matapos ang kwento ng bata, ang mga mata ng matanda ay punong-puno ng luha. Tutulungan kita. Magkano ang dala mong pera? Isang barya lang po, pero kaya kong ibigay ang lahat ng meron sa akin. Huwag kang mag-alala dahil ang isang pirasong barya ay sapat na para sa Diyos. Kinuha niya ang pera sa bata at pagkatapos ay inabot ang isang tinapay na may nakasulat, Kapiraso ng Diyos. Iho, ibigay mo to sa iyong tita at gagaling siya. Sobrang saya ng bata nang marinig ito at dali-daling bumalik sa ospital. Kinabukasan, isang eroplano na punong-puno ng pinakamahusay ng mga doktor sa mundo ang dumating sa bayan ng bata. Wala mang tulog o kain mula sa mahabang biyahe, ang mga doktor ay dumiretso sa tiyahin ng bata. Pagkaraan ng ilang linggo ng pagsusuri at gamutan para mapagaling siya, ay sa wakas dumating na ang araw na gumising na siya. Di rin nagtagal ay gumaling ito mula sa kanyang mga karamdaman. Bago naman sila makalis ay nakatanggap ang mga ito ng napakalaking bayarin mula sa ospital. Nagulat ang tiyahin ng bata dahil wala naman silang pambayad. Wala silang ganong kalaking pera para maibigay sa ospital. Ngunit, di naman nagtagal ay binawi rin ito ng ospital. Sa di inaasahang pagkakataon, humingi sila ng paumanhin at sinabing may isang matandang babae ang nagbayad nito. Ito ang mismong babae na nagdala sa mga doktor para mapagaling ang tiyahin ng bata. At ang nagbigay sa kanya ng tinapay na may nakasulat na Kapiraso ng Diyos. Ang bata at ang kanyang tiyahin ay nagmadali upang pasalamatan ng matanda. Ngunit sa pagdating nila ay wala silang nakita kahit sino. Ang naiwan lang ay isang kapirasong papel na may nakasulat. Huwag niyo nang alahanin ang mga bayarin. Ang pamangkin mo na ang siyang nagbayad nito. Hindi siya nawalan ng pag-asa kahit anuman ang sabihin sa kanya ng ibang tao. Binigay niya ang lahat ng meron siya, makabili lang ng kapirasong Diyos at mapagaling ka. Pahalagaan natin ang mga sakripisyo ng mga minamahal natin sa buhay dahil ang maliit na bagay para sa iyo ay maaring ang lahat-lahat
ng meron sa kanya.